Hello and welcome muli dito po sa channel ng Enrich to Reach. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay muli nakabahagi ng Kanya pong salita sa larangan po ng social media. Ngayong video na ito ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang amin pong first outreach na ginawa doon po sa lugar ng Matukaw Church, na kung saan ang samahang ito, mga minamahal na mga tagapakinig at taga-subaybay, ay meron din pong kalayuan. Actually, yung amin pong distansya dito po sa Matukaw mula Kinumay ay kapag naglalakad lang, ito ay gugugulin ng at least 2 oras na normal na lakad. At itong outreach na ito ay meron pong espesyal na feature sapagkat hindi lamang po basta outreach kundi talagang amin pong pinanukala na pag tayo nag-outreach ay gawin nating kakaibang lahat, gawin nating memorable, gawin nating isang pagkakataon na hindi nila malilimutan. Yan. Minsan kasi tayo, pag meron tayong mga outreach o kaya meron tayong mga lakad sa ibang lugar, ang hinahabol natin ay yung adventure. Pero alam niyo mga minamahal na mga kaibigan, ang ganitong karanasan ay masasabi kong talagang katangi-tangi. At ang aking mga kaibigan, mga youth natin sa Kinumay ay nagpasimulang manalangin, at sa kanilang pananalangin ay of course sila po ay nagsimula din naman na maglakbay para sila po ay makarating agad-agad. Sila po ay nagsimula ng alauna ng hapon at sila po ay nakarating sa Matukaw ng meron din namang at least 2 oras na lakad. At yun nga po ang nakakahanga sa mga kabataang ito ay bagamat wala po silang mga sasakyan kagaya sa mga kabataan sa Patag, pero sila po ay rich enough to reach those people in Matukaw. Kaya salamat sa Panginoon, sila po ay willing na willing, mga minamahal, makihalubilo at the same time sila ay manguna sa atin pong service. Ang mga kabataang ito ay hinuhubog pa lamang po natin. Sila ay ating binibigyan ng oras, panahon upang sanayin sila sa kanilang lugar, kung papaano sila mag-handle ng mga pagpupulong. At sa ganitong outreach ay nabibigyan natin sila ng pagkakataon upang ipamalas ang kanilang kakayanan, ang kanilang kasanayan sa pakikipag-usap, kasanayan sa pag-handle ng mga grupo, sapagkat ang nais natin sa mga kabataang ito na sila ay maging bihasa sa larangan ng care group ministry. At ako'y na pinupuri ko ang Panginoon sa atin pong activity na ito sapagkat nung sila ay dumating nga sa simbahan ng Matukaw, ito ay kanila pong dinala ang isang ideya na kakaiba. Minsan, ang ating isipan kapag tayo ay nasa AY program o tinatawag nating Adventist Youth Program ay iisa ang speaker. But this time, ang ginawa po natin ay ginawa po natin kakaiba. Nagkaroon tayong mga groupings, group dynamics, 1, 2, 3, 4, 5 na mga groupings para nang sa ganun ay hindi po sila ma-monopoly natin kung tawagin. Na para bagang pag AY, ang iniisip agad natin na sila ay merong magpapaawit, tapos pagkatapos ng awitan, merong taga-welcome, at tapos meron lamang isang speaker, tapos nakakanta, tapos etc. etc. This time, ang ginawa natin is tinatanggal natin unti-unti yung mga bahagi ng program na sa tingin ko ay hindi naman dapat naroon. Pero yung atin pong setup ngayon is nagkaroon ng pagkakaiba. Ang ginawa natin ay nagkaroon tayo ng group dynamics at hiniwa-hiwalay natin sila ng iba't ibang grupo para nang sa gayon ay ma-practice talaga sila.
At inyo naman po makikita diyan sa video na kung saan ay iba't iba ang grupo na kanila pong hinahawakan. At sa ganitong kaparaanan, mga minamahal na mga kaibigan, ang kanilang training hindi lamang basta missionaries kundi sa kanila pong pakikipaghalubilo ay matututunan po nila kung papaano pakinggan ang mga saloobin ng maraming tao. Alam nyo, pagka youth program, ako ang dinidesign ko po lagi dito is turuan ang lahat na magsalita. Kakaiba pong setup ito, mga minamahal na mga kaibigan, sa ating mga ginigilaw ng mga youth leaders ay imbis na tayo ay mag-create ng program na iisa lang nagsasalita, why not meron tayong nagpa-facilitate tapos lahat magsasalita. At dito sa atin pong ginawa ay ako'y natuwa ng napakalaking tuwa, mga minamahal na mga kaibigan. Sapagkat sa aking observation, sa aking pagdadalaw sa kanila sa bawat grupo, alam nyo, sa totoo lang ito, mga kabataan ito ay may ano po ito, nahihiya pa sila. Pero yun nga, pinagyayaman natin sila para sila po ay matuto talaga na abutin ang mga tao. At sa aking pakikinig sa kanila ay doon ko natuklasan na marami tayong mga kabataan sa loob ng atin pong departamento sa AY na gustong maghanap ng hingahan ng kanilang saloobin. Sa totoo lang, dito sa outreach na ito ay busog na busog po kami. Hindi lamang physical food. At alam nyo, ang Matukaw Church ay talaga na pong very supportive sa aming pangailangan. Sa tulugan, sa aming pangailangan sa physical, sa pagkain, talaga hindi ho kami pinabayaan. At ako nagpapasalamat ng lubos sa kanila pong kabutihan sapagkat hindi po nila kami pinabayaan talaga. Purihin ang Panginoon, mga minamahal na mga kaibigan. At sana ay mabigyan po ito ng pagkakataon sa ating mga departamento na, alam nyo, pag church setup, napakaganda po na lahat nagsasalita. I mean, hindi naman po sabay-sabay, pero ang tinutukoy ko po rito is sana sila ay magkaroon ng enough place sa mga tao na karapat-dapat nilang hingahan. Dami ko pong natuklasan sa ganitong setup. Unti-unti, ito po yung pinapractice natin. Sa ganitong setup na ang mga kapatiran, mga tao ay matuto sa bawat isa na makinig talaga. Alam niyo, napakaganda ng dinisenyo ng Diyos na Kanya pong nilikha ang tenga upang pakinggan yung nagsasalita at ramdamin, mga minamahal na kaibigan, ang pakiramdam na nagsasalita. At sa akin pong karanasan dito sa ganitong setup ay masasabi ko na lumuluag ang pakiramdam ng mga kabataan. At sa amin pong naging outreach na ito, mga minamahal na mga kaibigan, ay very fruitful ang naging outcome sa lakad na ito. At ako'y pinupuri ko ang Diyos sa ganitong kalagayan sapagkat ang aking pong pinaka-prayer lang talaga is yung mga kabataang ito ay matuto sa kanila pong pagiging misyonero, sapagkat hindi basta-basta na ang isang misyonero ay susugod ng walang kahandaan sa kanilang mga sarili. At nakapaghanda dapat kami ng ilang mga palaro sa gabi. Subalit ang ilaw ay nawala. Ibig sabihin ay yung power. Dito po kasi sa area na ito ay madalas mayroong brownout. At bagamat kami nakahanda, bagamat meron tayong mga nai-ready na mga pwede sanang ipalaro, pero dahilan sa walang power ay limitado. So nag-ano kami ng lampara para ituloy lang ang napag-usapan at binabalak na gagawin para sa kinagabihan. Gayunpaman ay hindi naging successful. Ang kinabukasan na amin pong pinaka-highlight ng lakad na ito, bukod sa outreach, ay kinabukasan kami ay gumising na maaga, nanalangin, at ang pinaka-plano is akyatin ang tinatawag nila ditong 7 pitugo o tinatawag na 7
mountains, mga minamahal na mga kaibigan. Kaya dito sa outreach na ito ay talaga naman pong memorable sa napakaraming mga youth. Nagulat ako kasi umakyat kami ng 20 mahigit. Akala ko kakaunti lang eh. At habang kami naglalakad ay maraming mga kabataan ang nagsasabi ay first time. Isipin nyo, taga riyan sila, taga rito sila sa lugar na ito. Subalit first time pa lang nila na makaakyat sa tinaguriang 7 mountains. Ito naman ay hindi naman talaga bundok talaga na maigi. Pero ang nakakatuwa lang, style Chocolate Hills siya, pero pataas ng pataas. At kasama ang youth, of course. Alam niyo naman, pag sinabing youth, medyo energetic sa pag-akyat, sa mga kwentuhan, sa mga biruan, sa mga habulan lalo, ay ang sarap balik-balikan, ang sarap bigyan ng pagkakataon na makahinga sa nature, mga minamahal na mga kaibigan. At dito sa aming area ay napakarami po ritong mga bulubundukin at kahit bundok ay napakarami dito sa area nito. At ang pinaka plano namin sa pag-akyat is of course sa self-development. Pakikisama sa ating mga youth, bagamat ito'y ibang church, kinikilala natin sila. At sa ating ginawang pag-akyat ay bukod sa friendship ay ating kinakausap ang Panginoon sa pamagitan ng nature. And of course, dito sa ating lakad na ito ay as usual, okay? Small group ulit. Hinati po natin sila sa 5 grupo at ang paghahati na ito ay may layunin na ano nga ba ang ating natututunan sa nature, no? Kasi ang nature po ay madalas ang ginagawa natin, pinipicturean lang natin, tapos ina-upload lang natin sa Facebook, pero walang minsan reflection kung ano ba ang matututunan natin sa nature. At yun nga ang aking nabanggit na talaga pong ang nature ay napakarami nating matututunan. Kayo din, sa mga minamahal nating taga-subaybay at tagapakinig. Kung kayo po ay akyat ng kabundukan, sana i-appreciate niyo po ang nature. Huwag niyo pong hayaan na kayo aakyat tapos sisirain niyo lang ang nature. Kailangan alagaan po natin yan at bigyan po natin ng daan na kung ano yung ginawa ng Diyos, sana pagyamanin pa natin. At during our small group discussion, sharing, ay nagkaroon ulit kami ng mga sharing at yung iba nakakaluha yung kanila pong karanasan. Nakakaantig ang kanila pong mga sharing sapagkat dito maririnig mo yung kanila pong diwa sa kanila pong mga sarili mismo. At hinihimok natin ang mga kabataang ito na sila ay patuloy na mag-share at patuloy na magbigay ng panahon, oras upang kausapin ang Diyos. Sa kanilang buhay ay marami silang mga struggle, sa totoo lang. At ako'y naniniwala na ang Diyos ay concerned sa bawat struggle natin, mga minamahal na mga kaibigan. At alam nyo, kapag tayo may struggle sa buhay, ay huwag niyo pong basta-basta i-share yan sa social media. Pinakamainam pa rin na atin po yang i-share sa ating kapwa. Lalo't higit sa mga tao na makikinig at patuloy na nakikinig sa atin pong mga nararamdaman. Hindi mainam na kung ano yung ating nararamdaman ay ipopost natin agad sa social media. Minsan alam nyo ang social media ay hindi po yan nakakatulong, kundi minsan yan po ay lalo pang nagpapalala sa ating nararamdaman. Pinaka the best, mga minamahal na mga kaibigan, na kung meron tayong nararamdaman na hapdi, kirot, pag-iyak, problema, ay hanapin natin ang mga tao na ika nga ay spiritually inclined. Huwag tayong basta-basta mag-share sa mga tao na walang mataas na pagkilala sa ating Panginoon. Sapagkat ang mga taong ito ay
ika nga ay hindi kayang mag-handle ng mga problema, lalo tigit pagka tinatawag nating spiritual problem. Kaya sa ating mga manunood na kinikiliw at mga kaibigan, kung meron po kayong pinagdadaanan, maglaan kayo ng oras, panahon para kausapin ninyo ang Diyos. Kung hindi man sa inyong kwarto, pwede kayong pumunta sa nature. Alam nyo, sa nature makikita mo mayroong kapayapaan. Merong kapayapaan, merong kapanatagan, meron kang kaisahan sa Panginoon, yung oneness kung tawagin. Meron kang kapanatilihan sa Kanya, sapagkat ang Diyos na ating sinasamba ay isang Diyos na handang bigyan tayo ng lakas ng loob upang harapin at managumpay sa anuman na ating pinagdadaanan. Ganyan siya kabuti, mga minamahal na mga kaibigan. Kaya huwag niyo siyang iwanan. Huwag niyo siyang isang tabi lang, kundi siya ay ating bigyan ng oras, kausapin. Ito ang kulang sa atin sa totoo lang, kung paano kausapin ng Diyos. At dito sa setup natin, sa kanila pong nagawang small group ay ako na may natuwa. Sapagkat hindi lamang sila nag-enjoy, makikita mo naman pag sila ay tumatawa, ngumingiti ay yung pure na pure yung kanilang pagngiti at tawa. Sapagkat nakakasama nila, nakikita nila at nararamdaman nila ang pakikisama ng ating Panginoon sa pamagitan ng atin pong nature. At alam niyo sa nature libre yan, no? At yung iba nga ay bumibili pa ng landscape para lang magkaroon ng nature sa kanilang mga tahanan. At sa aming pag-uwi, ako'y natutuwa na mission accomplished, ika nga. Talagang yung aming pong layunin na yung bawat activity ay magiging fruitful ay nakamit namin. Yung aming goal na yung mga kabataan ay makapag-share, na-meet po namin sa bundok, hindi lamang namasyal, kundi talagang sharing, personal experience, the best na oras para ito'y pagsalu-saluhan. At try to imagine, nasa taas kami ng kabundukan at tanaw mo ang kapaligiran, mga minamahal na mga kaibigan. Ang kapaligiran ay nagbibigay sa atin ng lakas upang magkonekta sa ating Panginoon. At sa nature, nagsasalita din ng Diyos upang tayo abutin, upang tayo ay palakasin, upang tayo palalahanan. At yung aming pag-uwi ay isa pong punong-puno ng tagumpay ang aming naranasan. Sapagkat hindi lamang po namin inakyat ang bundok, kundi ang aming pag-alis ay meron kaming mga bagay na iniwanan. Nakakatuwa nga isang tanong ko sa kanila na sabi ko, kung meron kayong iiwanan dito sa bundok na ito, ano yun at bakit? At isa sa atin pong mga youth ay nagsabi na yung kanya pong pagsagot, yung lagi siyang sumasagot sa kanyang magulang at lagi nagmumura, no? Isa naman ay ugali, yung karakter niya. So kung makikita mo ay dito makikita mo yung mga youth natin na nagkakaroon ng pagkakataon upang sila ay mag-unload. Hindi man lang masabi-sabi sa iba, pero dito sa ating small group ay naibulalas nila na gustong-gusto na nilang kumawala sa ganitong kaugalian. At please pray for them. Kailangan po namin ang inyong panalangin, lalo tigit ang ministry natin dito sa kabundukan, na itong mga kabataang ito, mga minamahal na mga kaibigan, kailangan ng panalangin. Bagaman sila ay baguhan sa pananampalataya, mahina kung tawagin, kailangan ng panalangin mula sa bawat isa sa atin na sumasamba sa ating buhay na Diyos. Alam nyo, iniisip ko one day, pag sila ay lumakas sa kanilang pananampalataya at magtumibay, at sila ay handa na talaga na sila ay mangaral sa kani-kaniyang tribo. Nabanggit ko na po ito sa ibang mga videos na may mga tribo po silang aakyatin, aabutin upang ipangaral ang pabalita. At ngayon, nasa proseso sila ng discipleship, kumbaga. Please pray for us na sana
ay ma-mobilize natin ang mga kabataang ito upang mag-akay pa ng maraming tao palapit sa ating Panginoon. Hindi man maramihan, paisa-isa, mas maganda. Kaysa naman sobrang dami pero hindi mo ma-mobilize sila, hindi mo ma-train para sa gawain. At ako'y natutuwa, nais kong ibalita ito sa ating mga kapatiran na taga-suporta na kami rito ay unti-unti dumarami sa bilang ng patuloy na nagsasamba at pumupuri sa ating Panginoon. At habang dumadami, please, kami nakikiusap na isama niyo po kami sa inyo pong mga panalangin sapagkat ang panalangin ng taong matuwid ay dinidinig ng ating Panginoon. And salamat ng marami din sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating mga videos. I hope na kayo po ay nabe-bless sa atin pong mga ginagawa dito sa kabundukan at kayo nawa ay pagpalain ng ating Panginoon. Sa inyong mga tahanan, ingat po kayo at pagpalain po kayo ng Diyos sa inyong mga hangarin. Managumpay nawa kayong mga minamahal na mga kaibigan sa inyo pong pakikipagpunyagi sa anumang uri ng laban. Kausapin lagi ang Diyos. Kahit saan tayo magpunta, magtumibay kasama ang Diyos. God bless po at ingat. Bye-bye!